So ito na po yung parto po ng ating sovereignty. Ano? So, halimbawa ako, may ihain ako panukala. Gusto ko ay purado ng mga miyembro, grievance committee, justice system ang meron tayo. So, elected. So, ako, gusto kong ihain ng sarili ko, ang serbisyo ko, ang kaalaman ko, ang kakayanan ko para maging pinuno ng grievance committee na ito, jury justice system. Ano po? Ito ngayon ang gusto kong plataforma. Right? Yung sinabi ko na kanina. Kung gusto po ninyo, suportahan nyo ako dito sa panukala na ito na maging bahagi na ng bylaws. Hindi pa ito eleksyon. Ito, ang nililimbag dito, bylaws pa lang. Pag ayaw nyo naman, merong iba dyan na gustong may ibang panukala kung paano sistema ipairal sa ating grievance committee, pagsalitain din dapat. O ngayon, pagka hindi magkatagpo o magkasundo yung aming panukala, butuhan at the end of the discussion. Pag may nanalo na, wala na dapat kumontra. So isa lang yun. Yung pag-isa, yung pong paggawa ng board resolution na baklasin na ideklara na nakansilado ang MOA sa pagitan ng Huad di Cahoa at ng BP Waterworks. Pagka nangyari po yun, hindi na kailangan pumunta pa sa korte. Ito po yung shortcut na pamamaraan. Diba? Kasi sa Homeowners Association, yung pong resolution ng board na siyempre ratipikado, sinuportahan ng simple majority, batas na po yun sa Homeowners Association, sa jurisdiction. So pagka yan ay pumasa, halimbawa, doon pa lang sa bylaws na ilalagay na, na hindi na po pwede yung mga ito ganyan, mga kaungasan na ganyan, tapos ng boxing, And so, isa pa, specific po ang posisyon dapat, Yan na yung napag-usapan namin nung nagsagawa kami ng General Assembly, na nagpa-elect kami rito ng Homeowners Association na legit. Hindi lang kinilala sa DCSUD sapagkat kasabwat ng taga-PMO na umaaktong kukunwaring huwad na huwa, huwad naman, mayroon silang mga kasabwat, kasapakat sa DCSUD Region 3. At yan, wala man ako solid na ebidensya, meron pong kung tawagin ay mga ano tawag na ito, yung kumbaga tumutukoy, circumstantial evidence. Makakala nyo circumstantial evidence, it's a pwera yan sa kaso. Hindi po. Kasama po yan sa pagkilatis ng kaso. Right? And so, sa pa po, write-in candidate. Gawin natin tunay na demokrasya meron tayo rito. Halimbawa, sa balota nakalagay doon ang pangalan ng lahat na gusto tumakong presidente. Sa baba nun, mayroong blanco espasyo, write-in candidate. Kung sino yung gusto ng botante na iboto bilang presidente, hindi man siya tumatakbo, sunod din yung pangalan. Pag nakakuha ito ng kaukulang karampatang boto, siya ang magiging presidente. Of course, kailangan pumasa sa doon sa mga requisitos bilang bona fide homeowner. Bona fide homeowner, alinsunod sa batas, hindi alinsunod sa kaungasan ng huwad na halalan na ito. Pero ang mga magulang init sa puwera at iba pa mga legal na nakatira sa unit. Lolo't lola, tito, tita, o ate, kuya, bunsong kapatid, na kwalipikado naman na gustong ibigyan ng written authorization ng registered owner, init sa puwera nila. Kaya ito, hinog nga itong halalan na ito na may deklara na walang visa. And so, bakit po kailangan o mahalaga ang justice system dito sa Homeowners Association pa lang, para wag nang maluto, kung ihahain mo pa sa itsak ito, maluluto pa ng mga kasabwat ng PMO doon. DHSUD, itsak, tiyak may kasabwat sila doon. So para wag na maluto, dito pa lang sa komunidad, didesisyonan na ng mismong mga miyembro, which is the highest governing body, which is
the sovereign people of the Cajones, no ha? Mas may kapangyarihan ito kaysa mga elected na board o interim board. Ayaw lang respetuhin noon ng interim board na pinangungunahan ni Ator Ine Ivan Garnel. Pero mo, ang mungkahi ko nung primero pa lang, ano ha, nagpa-General Assembly sila matapos na ma-appoint silang interim board, ano ha, ay balangkasin ang election rules. Diba? Eh mag-aalalan tayo, wala tayong election rules. Ano sabi niya? Eh may election rules naman yung huwad di kahuway. Hindi niya sinasabing huwad, siyempre kakampi niya yun. Hindi niya pwede tawagin huwad. Yung di kahuwa, meron namang bylaws. Yun na lang ating sundin. Ganun ba? Ay hindi naman dumaan. Hindi nga namin nasilayan yun. Hindi na ratify yun. So basura yun. Sabi niya hindi, tama yun. Ano nakalagay doon sa Deka Hoa na bylaws? Ang pangunahing bigyan karapatan na tumakbo bilang kumandidato at bumoto na maging membro ng Homeowners Association ay yung mga magulang. Mga magulang ng registered owner. Pero yung ginawa nila, napatupad sila, puwera magulang. O hindi ba naman mga bugok? Ngayon, yung ginawa nilang sarili, nilang election rules, hindi po dumaan yun eh. Sa konsultasyon at approval ng simple majority. Sa madaling salita, swak sa banga sa Section 22 ng RA 9904 Prohibited Acts. Ayan ha. Also, yan po ang aking sentido komon sa mga bagay na ito at harinawa ay suportahan ako rito maging ng mga anay sa hanay ng Dicanians sapagkat ang ipinaglalaban naman ng inyong likod ay yung pong kapakanan, karapatan at kinabukasan ng Dicanians ng halos lahat kung hindi man lahat po. So paalala po, walang mga alipin kung walang paalipin. Dito po yung tagubilid ni Gat Jose Rizal, ang ating pong pambansang bayani. At sabi naman na mukhang dito din hinugot ni Gat Jose Rizal yun sa mga sinabi ni Edmund Burke na for evil to triumph, it is enough that good men do nothing. At medyo may sarili pong version ninyong lingkod yan. Kilatis Lagare. Ang version ko naman po yan ay Kibo, sandamakmak na matitino upang ang iilang may sungay huwag magtatagumpay. So, nandito po muna ang ating kilatisan sa araw-gabi na ito po. At dapat lang, juror ka. Mr. Juror po, Kilatis Lagare, PhD Public Administration Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines.